Nakatukoy na ng mga eksperto ang sakit na ikinamatay ng dambuhalang buhaya na si Lolong na tuluyang nanghina ng mahuli at ikulong. Nakatutok si Rida Reyes. Ang kinatakutan at napabalitang nangangain ng tao na si Lolong nang mahuli noong 2011, naging higanting labi nang mamatay nitong Pebrero. As sa final necropsy report ng University of the Philippines Los Baños College of Veterinary Medicine, lumabas na chronic pneumonia complicated by multiple organ failure ang ikinamatay ng pinakamalaking nahuling buhaya sa mundo. Dahil sa impeksyon, nagka-abscess ang atay ni Lolong. Butas-butas ang kanyang bronchial tube, gasgas ang kidney, at puno ng plema ang tracheal walls o ang lagusan ng hangin patungo sa baga. Siyempre kung ang tubig mo o ang pan mo mababaw, he will not have that kind of environment that would be able to regulate its temperature. So, nung ang lungs mo ay nagkaroon ng failure, eventually, pagdaloy ng dugo, ang puso mo ay mahihirapan. Napudpud din naman kuko at pangil ni Lolong, bunsod ng pagkagat at pagtibag nito sa semento sa kulungan. Ang mga saltwater crocodile kasing gaya ni Lolong dapat malayang nakalalangoy sa malawak na tubig tulad ng Agusan Marsh kung saan ito nahuli. Kaya nang ilipas sa kulungang masikip at mababaw, hindi na ito nakalangoy pa o nakapag-float man lang para huminga. Maaring doon daw nag-umpisa ang mga komplikasyon ni Lolong. Nangihinayang ang paubi sa sinapit ni Lolong. It's a lesson so that we would be able to learn from it, no? At the proper management of animals, proper husbandry of animals, yung mga practices na ito, and even to the habitat where they are. Inirekomenda rin ng PAOB na maging istrikto sa pagtatakda sa Agusan Marsh bilang isang protected area. Hindi naman daw kasi basta-basta nangaatake ng tao ang mga buaya, pwera na lang kung nagagalaw ang natural itong tahanan o kaya'y nauubos ang pinagkukunan ng pagkain. Pagka pumupunta ang tao, ang crocodile lumalayo. Kasi hindi naman talaga yan para kainin agad ang tao. Napapunta sa isang maliit na lugar na mayroong settlement, yun naging threat siya. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.